Thank you. Sec Benny, unahin lang po namin itong COA report. Inyo na ho ba itong nalaman na meron lang po na napansin ang mga COA auditors na meron pong ilan na nagdoble-doble po ng pagkuha ng benepisyo sa tupad, gayong sa loob ng isang taon, ang iba daw po nakadalawa, nakatatlo, na pareho po lamang yung mga pangalan, ang iba ho naman daw ho ay nagpapalit lamang po ng mga apelyido pero pare-parehong tao. Opo, Ted, nakarating po sa akin yung informasyon at antimano, ang akin pong dagliang naging aksyon, nagbigay po tayo ng direktiba sa lahat ng mga regional offices at ang atin pong field offices na tiyakin ang strict implementation po ng guidelines ng tupad. Yan pong nabanggit ninyo na COA finding, lagi po namin siniseryoso ano man po ang lumalabas na findings ng COA. At ang involved po rito ay dalawang rehiyon. Yung una po ay Region 2, may kinalaman yan doon sa unqualified beneficiaries at nagkaroon agad ng agarang investigasyon at validation upang matignan na yung pong ikangay katotohanan at makagawa ng karampatang aksyon. Nakapagsagawa na po ng verifikasyon, validation na humigit kumulang mga 200 benepisyaryo at medyo maayos naman po yung naging resulta. Subalit may hindi po ito kaagad na ipagpatuloy para po dun sa kabuuan dahil 4 na sunod-sunod na bagyo po yung tumama dun sa region. Medyo na antala po yung aming validation. Pero tinatapos na po upang sa ganun anuman pong tamang hakbangin. Meron pong dapat managutan. Bagamat yan po sasabihin natin na maliit na bilang kung ikukumpara sa kabuuan ng mga naserbisyuhan ng tupad program, mahalaga po sa amin na maisaayos. Ikalawa po yung may kinalaman naman po doon sa paggamit ng merit at saka maiden names po para makapag-avail ng programa. Yung pong involved na region dyan ay NCR. Patay po doon sa investigasyon na huling na ipaabot sa akin, meron na pong nabigyan ng direktiba na nakapag-refund doon po sa amount na ikangay bumubuo doon sa mga nakinabang ng 2 beses. So yun po yung latest na update ko dyan. Yung pong ang napansin po kung bakit nagkaroon nga yung nabanggit ninyo, yung double availments, binigyan po natin na mahigpit na tagubili ng atin pong IT unit at saka yung field offices na tignan na maglagay po ng additional na sistema o measures para mo maiwasan yung mga kahalintulad na pangyayari at nang sa ganun naman hindi po masalaula yung magandang pagpapatupad ng programa. Sec Benny, para lang mas klaro po ang ating pag-uusap sa tupad program na ito, ano ba ho ang basic dito po na mga pangangailangan? Sino ho ang naghahanda ng qualified beneficiary? Opo, sino po ang talaga pong in charge sa pagsusuri po sa kanilang kwalifikasyon and then yung actual na supervision habang ginagawa yung programa? Sir, dalawa po yung approach. Isa po yung tinatawag na in partnership with accredited partners at meron pong tinatawag na direct administration. In both cases po, yung pong sinasubmit na listahan, pinoprofile po yung ng Department of Labor and Employment. At kung meron nga pong nakalulusot na ganyan, amin mong tinitignan, yan ba ay deliberate o yan naman ay medyo mayroong problema sa sistema. Kinakailangan sigurong i-enhance natin ang atin pong pagtitingin kung paano mas maayos at hindi lalabag doon po sa guidelines na nabanggit ko dahil ito pong guidelines ng tupad, maliwanag naman po rito yung mga availments Minsan lamang po sa isang taon, maliban na lamang kung meron pong tinatawag tayo na natural or man-made disaster na magpa-qualify po sila doon sa nasabing pangalawang pag-a-avail. Pero isa sa ilalim pa rin sila, Ted, sa mahigpit na pagsusuri kung talagang sila ay karapat-dapat na mabigyan ng programa o makapag-avail po ng programang tupad. Ano ang papel ng Barangay Kapitan o LGU doon sa identification po ng mga benepisyaryo? Nagbibigay po sila ng listahan na binabalidate po naman ng DOLE. Tinitignan po kung talagang pumapaloob sila doon po sa mga eligible beneficiaries. Kasi kailangan po na ang tupad po kasi ay para sa disadvantaged workers o kaya displaced workers. Kaya yun po ang mga tinitignan ng atin pong DOLE personnel para matiyak na maayos po yung pagpapatupad ng programa. Hindi ho ba itong tupad na ito ay ipinanganak sa panahon ng pandemya? Tama ka dyan, Ted. Pinanganak sa panahon ng pandemya at
medyo ang naging ang resulta nakatulong po doon sa mga naapektuhan, ng mga na-displace, na-dislocate ng manggagawa. Ganon din naman po doon sa mga vulnerable sector. Lalo na po, Ted, nung nakaraang taon na sunod-sunod po yung bagyo, malaki po ang naibigay na pag-alalay, pagtulong, bagamat po ay temporary employment lamang, yung pong kanilang tinanggap na sweldo, cash for work po kasi ang tupad, medyo nakatulong naman po upang makatawid sila doon sa kanilang pangangailangan. Magkano po ang sweldo doon po sa mga benepisyaryo po ng tupad sa bawat araw ng trabaho? Ted, yung pong umiiral na minimum wage kada region po. Okay. So, halimbawa po sa National Capital Region, Ted, ngayon ay 645. Dapat po ay 645 ang matanggap ng benepisyaryo po ng tupad. Gaano kahaba po, Secretary, ang dapat na maging trabaho ng isang benepisyaryo sa bawat pagkakataon po na hindi naman kalamidad na pinag-uusapan natin? Minimum of 10 days, Ted, at maximum of 90 days. Depende po sa klase ng public work sa kanilang gagawin. Okay, opo. So klaro po yan. Ano po? Yun po ang sweldo niyan, minimum wage doon sa rehiyon at ang maximum ay 90 days. Opo, at dadagdag ko lang, Ted, dapat po ay matanggap yan ng buong buo nung pong nagtrabaho o benepisyaryo ng tupad. Opo. Dapat po yan ay walang bawas. At gusto ko lang pong samantalahin ng pagkakataon sa pamamagitan po ng inyong programa. Kasi meron din po kaming natatanggap na mga sumbong-sumbong o mga ulat-ulat na babawasan daw po. Ako po sa mga pagkakataon na nakakawag-witness, nakakasaksi po sa payout po ng tupad, akin pong binubuksan mismo sa harap ng benepisyaryo yung sobre. At pinapabilang ko po sa kanya. Sabi ko, pagkatapos nitong maibigay ko sa iyo ang kabuuan ng halaga na iyong pinagpaguran, pinaghirapan, ano man ang gagawin mo dyan, ikaw nakako ang may desisyon. So yun po yung senaryo at yan po lagi kong pinagbibilin sa akin po mga katulong dito sa pagpapatupad at implementasyon po ng programang tupad. Cash for work. Anong klaseng work po ito, Secretary? Iba-ibang klase, Ted. Merong kinalaman sa paglilinis, pag-aayos po ng yung paghahanda sa mga eskwelahan, paglilinis ng kanal, at nakatulong din po ito sa in partnership PDSWD. Yung mga tupad beneficiaries po tumulong sa packing, repacking ng mga relief goods, lalo na po noong nakaraang taon, dahil sunod-sunod po, medyo naagad yung inventaryo ng DSWD. Pumartner po kami sa kanila para na sa ganon, agarang makarating yung mga relief pack sa mga apektado po ng kalamidad. So, bahagi po yan. Meron din pong bahagi ng pagtatanim. Hindi lang naman po ito yung makikita natin na pangkaraniwan, nagwawalis sa kalsada. In fact, tayo, Ted, sinasabi natin, yung pagbawalis sa kalsada siguro, maayos yan dahil nakakapaglinis tayo. Subalit, mas mahalaga siguro na yung merong impact din ang ginagawa natin. No? Kagaya po ng paghahanda ng mga paaralan, paglilinis para sa tayo ang dadatna na silid-aralan ng ating mga mag-aaral. Yun pong pagtulong po sa pag-aayos ng mga irigasyon. Ginagawa din po natin yan. At yung nga po, bukod yan, atin pong inihahanda din yung ating mga magsasaka. Tumutulong po tayo pati po sa mga mangingisda na apektahan po sila ng mga kalamidad na tumatama po sa ating bansa. Opo, sa aming naging panayam sa taga-DSWD, mukha ho naman ding lumalabas na maaari kang maging benepisyaryo ng tupad, pero pwede ka rin makakuha ng benepisyo sa AIX at sa AKAP. Pwede po, pero yun po ngayon ang tinitignan ng atin pong DSWD, DOS, at Department of Labor and Employment. Kasi meron din po naman sigurong peculiarity yung kanilang programa, kagaya po ng tabanggit yung AIX. Yan po naman ay talagang ayuda